Sa pagitan ng tinta at papel, sa entablado ng kasaysayan, dalawang tao mula sa magkaibang mundo ang nagsulat ng kalayaan, isang ulilang visionary at isang privileged reformer. Orphan Visionary and Privileged Reformer, a comparative exploration of Hamilton's Federalist Papers and Rizal's novels in nation-building text. Dalawang tao, dalawang panulat, dalawang kwento ng revolusyon. Si Alexander Hamilton at Jose Rizal, magkaibang mundo, magkaibang panahon, pero parehong ginamit ang tinta para isulat ang kalayaan. At hanggang ngayon, ang buhay ng kanilang kwento ay nakikita na rin sa mga entablado. So, imagine this, isang batang ulila mula sa Caribbean na walang yaman at walang kilalang apelyido. Pero si Hamilton may hawak na panulat at may matinding ambisyon. Sa Federalist Papers, isinulat niya ang mga ideya na nagbigay hugis sa konstitusyon ng Amerika. Hindi lang ito masasabi na essays lamang. Ito rin ang mga plano na ang blueprint ng isang bagong republika. At ngayon, ang kwento niya ay kumakanta na sa Broadway musical na Hamilton ni Lin-Manuel Miranda na pinapalakpakan ng buong mundo. Mula orphan beginnings, naging global din dahil sa tinta at musika. Ngayon, lumipat naman tayo sa Pilipinas. Si Jose Rizal mula sa pamilya may kaya, nakapag-aral sa Europa at marunong na maraming wika. Pero imbes na manatili sa pribilehiyo, ginamit niya ang kanyang talino para sa bayan. Sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo, inilantad niya ang mga pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan. Ang kanyang mga nobela ay naging salamin ng lipunan, nagmulat, nagpasiklab ng damdaming makabayan at nagbigay inspirasyon para sa kalayaan. At tulad ni Hamilton, dinala rin sa entablado ang kanyang kwento. Mga dula na tulad ng Sino Ka Pa, Jose Rizal, ng Gantimpala Theater Foundation, at Batang Rizal ng PETA. Mga palabas na patuloy na nagbubukas ng mata para sa mga kabataan at nagdadala rin ng buhay sa kanyang legacy. Magkaibang pinagmulan pero iisa ang layunin. Si Hamilton, ang orphan visionary na nagsulat para magtayo ng republika mula sa simula. Si Rizal naman, ang privileged reformer, nagsulat para palayain ng bayan mula sa kolonyal na tanikala. Isa, nagbigay backbone sa Amerika at isa naman ay nagbigay ng buhay sa Pilipinas. Parehong pinatunayan na ang tinta ay revolusyonaryo. At kahit sa musika at teatro, ang buhay ay nagbigay ng kanilang legacy at nagbigay din aral para sa mga kabataan. Words can unite, words can awaken, words can transform. Ang panulat nila ay naging arkitektura ng kalayaan. Ang kwento ni Hamilton at Rizal ay nagpapaalala sa atin na bago pa man maitayo ang isang bansa, ito ay isinulat muna. Ito ang Orphan Visionary and Privileged Reformer, a comparative exploration of Hamilton's Federalist Papers and Rizal's novels in nation-building text. Dahil minsan, ang tinta ay hindi lang mas makapangyarihan kaysa sa espada. Ito mismo ang espada ang ating mga tinta. At sa entablado man o sa pahina, patuloy nilang ipinapaalala na ang kalayaan ay sinisimulan sa panulat.